Boss, Panginoon ka ba yan? Hindi, ang Panginoon, si Jesus lang. Oo. Tanga! Panginoon ako dun! Oo! Dito na ba magtatapos ang kwento ni Norman Mangusin? Well, dito nagsalita na ang kapatid niya na si Jam Mangusin. Bakit? Nagsimula ito nung may sinabing masasakit na salita si Norman sa kanyang nanay. At dito pinalampas ng kapatid ni Norman, mukhang may bukingan na mangyayari. Ngayon mga bossing, sabi dito sa post ni Jam Mangusin, walang matinong anak na willing ipahiya at ipahamak ang magulang para sa sariling interest. Pero yung mga ganong klasing tao, walang kwenta kagaya ni Epal M. Kung ako pilit kong ipinagtatanggol ang magulang ko sa mga taong umaalipusta, samantalang ikaw pilit mong nilulubog sa kahihiyan, sige simulan mo ako ng alam mo magiging ending mo. Di ako takot mamatay. Ano kaya ang masasabi ng bida dito? Malamang sasabihin na naman niya, di daw kilala or sino yon. Dagdag pa ni Jam, FLM, Epal M, wag mong perwisyuhin ang buhay ng mga magulang ko, tahimik silang namumuhay. Wala kang ambag, puro kayabang sa ibang tao. Sige yabangan mo ako nang makita mo hinahanap mo. Isa kang perwisyo sa buhay namin. Dahil sa'yo, kahihiyan ang inaabot namin. Mukhang lalabas ang baho ni Norman, tingnan natin kung anong rebat ni Norman dito. At eto mga boss, nag-live pala si Jam nung nakaraan. Dito sinabi niya na walang caregiver ang mga magulang nila. Binuking ni Jam ang mga kasinungalingan ni Norman. Isa hong katarantaduhan yon na may caregiver ang nanang ko at 2-4 ang sweldo. Wala hong caregiver ang nanang ko. Dadalawa lang sila. Tsaka yung caregiver nila. Baryo lang to, may sarili silang caregiver. Di ba? Para maintindihan mo lang, Epal M, hindi ako takot sa'yo. Ako ay nag-live lang para basagin ko lang yung trip ni Epal M. Epal M, makinig ka. Una, yung nanang ko po ay malakas pa. Bagamat siya po ay may edad na, kaya pa naman ho niya na lumakad at makakilos sa bahay. Hindi po niya kailangan ng caregiver. Ulitin ko. Wala hong caregiver sa bahay namin. Wala hong caregiver sa bahay namin. Kasi ho, ang kinukuha na lang ng caregiver, paralisado, bedridden. At least meron na akong isang sinasabi. Para maintindihan mo lang, Epal M, hindi ako takot sa'yo. Para sa akin, mas mapalad lang na hindi mo ako kinikilalang kapatid kasi sabi ko nga, yung dala kong apelido na minsan mong ginamit naging bangungot sa buhay ko. Yun ang totoo. Ayan. At least, etong live na to, aware ako na iikot ito sa social media group. Sabi ko, wala akong pake. Ang hinihiling ko lang talaga doon sa mga basher ni Epal M o basher mo, Epal M, wag lang idamay yung nanang ko dahil sa katarantaduhan mo. Ako ay nandito kasi nananahimik yung buhay nila, ginulugulo mo. Yun ang totoo. Nananahimik yung buhay nila, pupunta ka doon, magyayabang ka, wala akong pakialam sa kayabangan mo kahit na ikaw ang pinakahari ng kayabangan. Wala akong problema. Wala problema doon. Pero yung problema, yung nananahimik na buhay ng magulang ko, sabihin mo nang hindi ako kinikilala, okay lang. Kasi ganun ko sila pinahahalagahan. Ganun ko kamahal yung magulang ko kahit hindi ako binigyan ng importansya bilang ako. Okay lang yun. Ayan Isisan ko na Doon sa sinasabi ho ni Epal M na may caregiver ang nanay ko, ang nanang ko, hindi pa ho bedridden ang nanang ko. Siya ho ay may malakas pa. Ang nanang ko ay may kakayanan pang makatayo sa kanyang mga bisig
sa kanyang mga paa, hindi ho niya kailangan ng caregiver. At ang sabi ko ho sa sarili ko, kung sakaling wala ng kakayanan yung magulang ko, ako ang mag-aalaga. Kasi ganun ko po kamahal yung nanang ko. Aliwanag yun. Pero dahil sa kahambugan ni FLM, sabihin ba naman niya na may caregiver ang nanang ko at 2,400 ang sweldo araw-araw, isa ho kasinungalingan yun. Ako ho magsasabi. Isa yun. FLM, makinig ka. Sabi ko nga wag mo akong umpisahan. Kaya kong tapusin. Ano? Ayos? Magandang laban to mga boss. Dito natin malalaman kung saan. At nagsimula itong pagpapanggap niya na Marcos siya. Grabe talaga magsinungaling at gumawa ng kwento itong tikbalang na to. At dito, another bookingan na naman. Di pala totoo yung sinabi ni Norman na nagpapadala yung principal na kapatid niya ng pera sa magulang nila. Strike 2 na to mga boss. Boss, kumusta kabuhayan ng mga magulang mo? Maayos. Oo, wala silang problema. Una, yung isang anak nila, meron silang allowance 50,000 buwan-buwan. Doon sa isang anak nila, yun nasa Australia. Meron silang allowance 50,000 buwan-buwan. Doon sa isang anak nila, yun nasa Australia. Tapos yung isang anak nila, meron 20,000 sa buwan. 20,000 sa buwan. Sustento nila yon. Bukod pa yung binibigay nung kanilang principal. Buwan-buwan din yon. Principal. Buwan-buwan din yon. Yung sinasabi mong nagpapadala, yung principal, kasinungalingan. Sabi ko sa'yo, wala akong katotohanan na yung kapatid kong principal nagpapadala. Malabo pa ho sa sabaw ng pusit yun. Dalawa na ha. Sabi ko nga, hahapyaw ako ng konti. Sabi ko nga, hindi ako nakikipag-away for the sake of popularity. Hindi ako makikipag-away sa'yo for the sake of earning. Wala akong pake dahil kaya kong magtrabaho dahil noon pa, nagsusumikap na ako sa sarili ko na hindi dumepende sa makukuha ko at mamanahin ko sa magulang ko. Okay ako doon. Ayan ha. Pangalawa yon. Buwan-buwan nagpapadala yung principal. Sorry. Yun to. Dalawa lang muna. Grabe, ganun kalaki pinapadala tapos walang maayos na tsinelas yung magulang nila. Di ba? Dun palang halata na puro kasinungalingan lang ang mga pinagsasabi nitong tikbalang na to. So hanggang dito na lang muna mga boss. Abangan natin ang mga kasunod na live ni Jam Mang Usin. At may mga kasunod pa na pangyayari ang di inaasahan, yung fake attorney ni Norman inaresto ng CIDG. Sa next video na yun mga boss, maraming salamat sa panonood.